magandang araw, Sir Milamina. This is Annalyn Navarrete, and the tribe that I am going to report is about the Subanin of Llano del Norte and Maguindanao of Maguindanao. First is Subanin of Llano del Norte. Ang Llano del Norte po ay dating nasa Central Mindanao at Region 12 po siya, pero noong 2001, napunta na po siya sa Northern Mindanao, which is Region 10. First is Subanin people or Subanin tribe of Llano del Norte. Subanin also spelled Subanon, Subanon, or Nen. The suffix non or nen is the origin of the people. Why Suba means person or people of the river. Sila po ay tinaguri ang people of the river kasi po naninirahan po sila sa tabing ilog. Karamihan po ng mga Subanin ay namumuhay ng simple at payapa sa mga mababang lugar at sa tabing ilog po. Yung word na Suba po is very familiar po siya sa Mindanao at Bisaya. Means river, history. Subanin belong to a lumad group. When you say lumad group, ito po yung mga grupo ng katutubo na kung saan sila po ay mga hindi Muslim at hindi rin po mga Kristiyano. Subanin was established in Mindanao Islands before 500 BC, before Neolithic era. Neolithic era means the New Stone Age, na kung saan yung mga tao noong panahon na yun ay gumagamit na po ang ginagamit na po nilang sandata at mga kasangkapan sa pagluluto at iba pong mga gawain is bato. At noong mga panahon na rin po ng Neolithic era is meron na rin pong practice ng pagsasaka. Then, ang mga Subanin po ay naninirahan or living in mountainous area of Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, and Mindanao Island. Ang mga Subanin po ay malaking grupo po sila ng mga katutubo na kung saan nag-scattered po sila sa Zamboanga Peninsula. Pag sinabi pong Zamboanga Peninsula, meron po siyang tatlong province na kung saan Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and Zamboanga del Sur. Sila rin po ay matatagpuan or makikita sa Misamis Occidental at Mindanao Island. Yung Mindanao Island po, yung isa po sa mga region ng Mindanao Island is yung Northern Mindanao. At isa po sa mga province ng Northern Mindanao is kinabibilangan po ng Llano del Norte. Kaya po may mga Subanin talaga na naninirahan po parte ng Llano del Norte. Another history is Subanin are the first settlers, aborigines of Zamboanga, which means nanggaling po sila sa Indonesia 2,000 years to 6,000 years ago. At ang una pong lugar na pinuntahan nila is Zamboanga nga po. Zamboanga Peninsula, which I mentioned while ago na nagkalat nga po sila sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Pero kalaunan, nag-scattered na po sila, hindi lang po sila sa Zamboanga napunta. Kasi nga po, mayroong mga tao o grupo ng mga tao na ginugulo po yung simpleng pamumuhay nila. Kaya ang nangyari sa kanila, nagkalat-kalat na po sila, napunta na po sila kung saang lugar po. Gaya po halimbawa ng Sulu. May nakarating na po ng Sulu, may nakarating na po ng Bukidnon, may nakarating na po ng Lanao de Bay. At yung iba po talaga ay nagkalat na po sa kabunduan at sa mga liblib na lugar. Kasi po itong mga Subanin is mga tahimik po silang tao. Gusto po nilang mamuhay lang ng simple, ng normal. Pero dahil nga po may mga grupo ng tao na gusto silang guluhin, so pinipili na lang po nila na manahimik na lang or umalis kaysa pasakop sa mga manggugulo or mga disturbance na to. Ang mga Subanin po is usually talaga original sila sa Zamboanga.
Pero dahil nga po dun sa pananakop ng Kastila, and at the same time, ng mga Moro people, napilitan po silang umalis. Meron po, ayon po sa history or sa research na nabasa ko, ang mga Subanin po daw ay mga taong mga tao na matindi yung paninindigan pagdating sa kanilang paniniwala, pananampalataya. As a matter of fact, doon po sa nabasa ko, ang mga Subanin po ay nakaranas po sila ng hindi magandang karanasan or killings sa mga kamay po ng mga Moro riders. Yung mga kalalakihan po is pinaparusahan po nila. Yung iba po pinapatay nila kasi itong mga Moro riders na ito, itong mga Maranao and Tausug na ito, gusto po kasi nila na sakupin ng mga Subanin, then in-endorse sa kanila yung relihiyong Islam or pananampalatayang Muslim, pero hindi po nila ito niyakap. So ang ginawa po ng mga Moro rider, mga Maranao and Tausug, pinatay po nila yung mga ibang Subanin. Tapos yung mga kababaihan na Subanin naman po is nire-rape nila. So, dahil sa mga ganun pangyayari, kahit na nanindigan yung kanilang leader, yung mga Timuay, napilitan sila na umalis na lang sa lugar na kung saan originate na nagsimula sila, which is Zamboanga. Dahil sa mga pangyayaring iyon na ginugulo sila ng mga Moro, napilitan silang yakapin yung relihiyong Islam. Kaya nga po may tinatawag na kulibugan at kalibugan. Ito po yung mga Subanin na na-convert sa relihiyong Islam. Hindi dahil sa niyakap nila or tinanggap nila yung relihiyong Islam, kundi dahil sa, yun nga po, sa mga killings and paggagahasa na nagawa o naganap dun sa tribo nila. Ang population or ang Subanin po, as you can see, there is a Chinese. Noong pa man, unang panahon, ang mga Subanin ay may direct contact na po sa mga Chinese. As a matter of fact, meron pong isang kuweba sa Zamboanga del Norte na natagpuan na maraming mga kagamitan na may tatak ng Ning and Yun na galing po sa Chinese. So maliwanag po na meron na po silang direct contact sa Chinese. And then Tausug and Maranao, yun nga po, ng mga panahon ng Maranao, nais po silang sakupin, meron na rin po silang direct contact sa mga Tausug and Maranao. In the 16th century, Spanish and American, tinangkarin po sila or ninais din po silang sakupin at guluhin. Dahil gaya nga po ng sinabi ko kanina, dahil may paninindigan sila, mas pinili na lang po nilang lumayo o umalis dun sa original place nila na kung saan Zamboanga. Yung iba napunta na po sa kabundukan, sa liblib na lugar, kung saan na po sila nag-scattered, sa Sulu nga po, sa Bukidnon, at sa parte po ng Lanao del Norte de Bay. Okay, let's go to their population. Ang mga Subanin po, noong 1912, estimated number of 47,164. And as of 1988, their population grown about 300,000. And as of 1994 po, ang population po nila is 418,126. 418,126,000 na po. Nag-research po ako sa net yung latest na population nila. Wala po kasing lumalabas. So, siguro tansya ko malaki na rin pong bilang talaga itong mga Subanin people. Okay. Ang education nila is limited by the instruction of Timuay. Wala pong sinabi kung, pero nowadays po kasi ang mga Subanin, meron na rin po mga nakagraduate ng high school, may mga nakapag-aral na rin po, may mga nagtatrabaho na rin po sa private sector and private government. So, ang mga Subanin is nag-i-improve na rin po yung education nila. Pero nung araw po, ang mga Subanin people ay nakabase lamang po dun sa instruction ng Timuay, especially dun po sa mga mag-asawa at sa future na mag-aasawa pa lang. Na kung saan, ang mga itinuturo ng Subanin is tungkol sa pag-ibig, commitment, at paggalang
sa kanilang mga magulang. So, yun lang po yung parang pinaka-basic education nila. Then, culture is ang kanilang Diyos ay tinatawag na magbabaya. Magbabaya means the most powerful among deities. Marami po silang mga deities or naniniwala po sila sa diwata. Pero si magbabaya po yung tinuturing nila na pinakamakapangyarihan sa lahat. At dahil pinakamakapangyarihan po sa lahat si magbabaya, mayroon po siyang kakayahan na gawin kung ano yung gusto niya sa mga tao. Parang si Lord, tinuturing nilang the most high is magbabaya. Katumbas ni Lord, pero hindi naman si Lord talaga. Then, Bailan or Balian, the mediator between the Subanin and supernatural power. Si Bailan po or si Bailan or Balian, siya po yung kinukonsider ng tribo na parang doktor and at the same time manggagamot, doktor and mediator between supernatural power. Pag ganyan, may mga spirit na gustong ikonsulta sa kanya, siya po yung tumatayo. At kapag may mga sakit yung tao, siya rin po yung nagsisilbing doktor o manggagamot. Siya rin po yung nag-officiate ng mga marriage, mga rituals, siya rin po yung mga gumagawa nun. So napakalaki po talaga ng bahagi ni Balian or ni Balian sa tribo ng Subanin. Then, ang mga Subanin po ay animist, na kung saan naniniwala rin po sila na ang bawat puno, bato, or something na makita po nila sa kanilang kapaligiran ay may buhay or may espiritu. Also, in their culture or beliefs, ang Subanin po, dahil nga po si magbabaya ay ang makapangyarihan sa lahat, so si magbabaya po ay may kakayahang gumawa or mag-create ng mga natural disasters. At pinaniniwalaan po nila na ginagawa po ito ni magbabaya o yung tinuturing nilang Diyos, kasi nga po ang mga tao nga po daw ay nagkulang sa rituals or hindi ginagawa yung mga rituals na dapat ginagawa nila, or nagkulang or failed sila sa paggawa ng mga rituals. So dahil po may pinaniniwalaan po nila na ang mga natural disasters ay kinirate ni magbabaya, and at the same time parusa sa pagkukulang nila, meron po silang tinatawag na paniniwala, yung drought po or yung incest. Naniniwala po ang mga Subanin na kapag meron po daw tagtuyot or drought, ito po daw ay incest, na kung saan yung nanay at yung anak na lalaki ay merong relasyon, or baliktad, yung tatay at yung anak na babae is may relasyon. So nagkakaroon po daw ng drought or tagtuyot kapag ganito po yung ginagawa ng tao. At meron po silang pangontra, or sa tribo po nila, sa beliefs po nila, meron po silang pangontra na tinatawag. Sinasabi po or pinaniniwalaan po ng mga Subanin na kapag ang taong involved sa incest is yung bunga po daw ng coconut oil, yung coconut oil is ibabato mo po daw dun sa bahay ng taong involved sa incest. At mawawasak na po raw yung sumpa. Pero meron po sila isa na pinaniniwalaan na higit na mabisa sa pagbato. At yun po yung bunga nga po ng niyog is ibabato mo daw po mismo dun sa taong involved sa incest. Pag halimbawa lumabas ng bias, as in totally talaga mawawala po daw yung sumpa o yung drought. Kasi po pinaniniwalaan nila na parusa yan dahil nga po merong incest na naganap. And then next is typhoon and flood. Isa rin po ito daw sa kiniriate ni magbabaya, na kung saan pinaniniwalaan po nila na sa typhoon po may isang mythical pig na naninirahan under the world, na kapag daw gumalaw tong pig na ito is magkakaroon po daw ng typhoon. Yun po yung paniniwala nila. Tapos
Sa flood din po, meron din po silang pinaniniwalaan na mythical fish na naninirahan din under the world, na kung saan sinasabi nila na kapag itong mythical fish na to is gustong kumawala at lumangoy, so nagkakaroon po ng flood. Also yung landslide, ganun din po yung paniniwala nila na si Kasili o yung mythical fish nga po is pag gusto nga raw lumangoy or kumuwala or gumalaw dun sa ilalim ng lupa is magkakaroon nga po doon ng landslide, flood. Yun po. Yun po yung mga paniniwala ng mga Subanen dun sa mga natural disasters na nararanasan natin mga tao. So dahil po dyan sa mga natural calamities na iyan, na inaalaw daw po ni ako magbabaya na mangyari, pinaniniwalaan po nila na mayroon pong pangontra o rituals na pwede nilang gawin upang ma-appease or mawala yung galit ni magbabaya. Una nga po dito yung tinatawag na magbinukid. Ito pong magbinukid na to, ito po yung isang rituals na kung saan isinasagawa po ito ng isang balian. Yung balian po is yun po yung nagkukonsulta, yun po yung pari or manggagamot or nangunguna sa rituals. Meron po silang tinatawag na magbinukid. Sa magbinukid po, usually ginagawa po ito sa bukid, sa tabi ng ilog na kung saan may malaking bato, and then mag-aalay po sila ng isang chicken, 7 baboy, at 13 itlog na nilaga. Kasi yung mga iyon po, yung mga alay na iyon, kailangan po ay sprinkled by rice and apple. At kailangan po also unsalted po yung mga alay na ito kasi pinaniniwalaan po nila na ang mga Subani, ang mga espiritu po ay ayaw po ng maalat. So unsalted po lahat ng alay nila na pagkain. Next is kalubiton. This rituals is especially for drought. Ginagawa po nila ito anywhere din po, tapos si Balian din po yung gumagawa na kung saan chicken or pig lang po yung iaalay nila para po maawi nga po daw yung galit ni magbabaya. So ginagawa po din nila yon at kahit saan lugar naman po pwedeng gawin yun. Kalubiton. Then, kapag halimbawa, nagawa na po nila itong mga rituals na ito, hindi pa rin po humuhupa yung galit ni magbabaya, nandiyan pa rin po yung mga natural disasters, gaya po ng typhoon, landslide, flood. Meron po silang tinatawag na rituals. Ito po yung tinatawag na dagaang tubig or magpadugo, na kung saan gagamit na po sila ng dugo ng hayop. Ito po yung kuha po sila ng dugo ng baboy or manok, then isi-shed po nila yung shedding of the blood. So, yung dugo po yung kinukonsider nila na mahalagang elemento sa rituals na iyon, na kung saan pinaniniwalaan po nila na kapag ginawa po daw nila yon is mahuhupa na po raw yung galit ni magbabaya. Then, also, there is lapiraw. Meron din po silang tinatawag na lapiraw, which means rituals din po ito na kung saan rituals of asking about the blessings of magbabaya. Humihingi po sila ng blessings kay magbabaya na kung saan bigyan sila ng magandang panahon, and at the same time, nang sa ganun po makapagsimula na po silang makapagtanim ng bigas. Ito po kasi yung pangunahing pangangailangan nila, pangunahing root crops nila. Yan po, yung tinatawag na lapiraw na kung saan po gagamit po sila ng kawayan, then gagawa po sila ng windmill dahil naniniwala po sila na ang windmill is inviting the wind and the rain para po dun sa masaganang ani po nila. Then meron po silang tinatawag na ang kanila pong leader is Timuay, tribal leader. And then, dun po sa marriage is Buya.
buya po yung tawag dun sa marriage nila, which is parenting arrangement, na kung saan po yung magulang na lalaki ang siya pong hahanap dun sa mapapangasawa ng babae. At halimbawa pong nakahanap na po ng mapapangasawa or babae, yung mga magulang niya para sa lalaki, mag-uusap po yung both parties, pag-uusapan po nila kung ano na yung mga dapat gawin. Then, yung mga magulang po ng lalaki is magbabayad po or parang bibilihin yung babae sa pamamagitan po ng pagkain, kalakal, pera, or pera lang, or pwede rin naman kalakal, or pwede rin naman pong pareho. Yun po yung tinatawag na dowry. Then, ang mga subanin din po is, ginaganap po yung kasal nila is sa bahay po ng babae, na kung saan ang nag-o-officiate po ng ceremony or wedding ceremony is si balian, yung kino-consider po nila na pari or doktor. And then, after po ng marriage, sila po ay nag-i-stay sa bahay ng babae. Doon muna sila pansamantala. At doon sila sa bahay ng babae hanggat hindi pa po nila kayang tumayo as a family. So, allowed po sila doon sa bahay ng mga babae. And then, sa Subanin tribe po, kino-consider po nila na blessing po yung pagkakaroon ng maraming anak na babae kaysa lalaki. Kasi, ang thinking po ng mga Subanin na lalaki, lalo na po yung mga lalaki or tatay, na makakabayad, kumbaga mababawi po nila yung ibinayad nila dun sa napangasawa nila. Kasi kapag mas marami nga namang anak, mas marami silang dowry na matatanggap pag panibaba yung anak nila, di ba? Yun po yung marriage nila. And then, ang mga Subanin po is, ito po yung bahay nila. Napakasimple lang po ng bahay nila, rectangular shape. Dati nga matatagpuan sila sa along riverbanks, pero dahil nga po sa kinuwento ko kanina na istorya na sila po ay ginugulo at ayaw po nila ng disturbance, mas pinili po nila na manirahan na lang po sa mga liblib na lugar at bulubunduking lugar. And I add nga pala about dun sa history ng Subanin. Totally, mahal po talaga nila yung saan sila nagmula, galing po sila ng Indonesia, then napadpad po sila sa Zamboanga. Mahal po talaga nila yung kung saan po sila nagmula. Pero meron pong time na nagkaroon po ng Zamboanga di Katipunan na kung tinatawag po ni Lubungan pala kung tawagin yon. At yun po ay pinangunahan ni Sultan Bantilyan dahil po sa ginawa nilang pananakop o paggugulo po sa mga Subaning people. Iyon po yung naging dahilan kaya po totally na dispopulated po yung Subanin sa kapatagan or sa mga tabi ng ilog. At talaga pong hindi na sila bumalik doon and nagpasya na po sila na doon na lang manirahan sa mga kabundukan at mamuhay ng simple at payapa. So, yun po yung Subanin. Kaya po, ang mga Subanin is, hindi lang po sila people of the river, kundi they are also people of the mountain. They are also considered as people of the mountain because they live or scattered in the mountainous area of Mindanao Island because of the disturbance na naranasan nila during po disturbance ng mga tao po o ng mga Kastila po ng mga Ranao sa kanilang mga tribo. And then, ang mga Subanin po is, when it comes to food, they are so simple lang. Usually, ang mga pagkain lang naman po nila is plain. Gaya po ng mga root crops, kamote, yam, gabi. Simple lang po sila. So, usually ang pagkain nila is yung kanin po, binabalot po lang nila yung sa dahon ng donggit at ito po, sa dahon po ng kamindong. This is the kamindong leaves na kung saan yung plain rice, binabalot lang po nila ito tapos magkakaroon na po siya ng distinct taste
or masarap na lasa, kakaibang lasa po. Dahil po sa ibinalot po nila dito sa tinatawag na dahon na ito, kamindong. And yung mga kamote, kasaba cake, usually niluluto lang po nila ito sa bamboo stalks. And yun nga po, more on ihaw-ihaw lang din sila, ganyan. Sobrang plain lang po ng buhay ng mga Subanen tribe. And then, ang mga Subanen po ay farmers. Minsan, naging kaingero din po sila. They also cultivate crops. At yung rice nga po yung pinaka-pangunahing produkto na tinatanim nila. Nagtatanim din po sila ng kamote, ng yam, ng mga kasaba, yan po mga root crops po. And they also known to raise livestock, gaya po ng pig, chicken, cattle, and water buffalo. Then, ito po yung these are the Subanen people. Ito po yung mga itsura nila. Ito rin po yung mga kasuotan nila. Pero bago po sila naging ganito yung kasuotan nila, ang mga Subanen din po ng mga unang panahon is kagaya din po ng ibang tribo na kung saan sa lalaki gumagamit po sila ng bahag at G-string or G-string, at sa mga babae naman po is tapis. Ang clothes po nila is combination po ng black, white, and red. And then combination po ng color yellow, design yellow, red, black. Ayan po. Yung mga kulay na ito is hindi lang po ito basta kulay dahil ginusto nila. Kumbaga, yung mga kulay na ito is sinisimbolo din po kung sino, kung ano ang mga Subanen, kung ano po yung paniniwala nila, yung faith nila at yung paninindigan nila, yung pagmamahal nila sa kultura nila. Then, nowadays, ang mga Subanen po is hindi na rin naman po nahuhuli sa kasalukuyan. As a matter of fact, nabasa ko nga po na ito po yung mga kauna-unahang tribo po, yung Subanen of Zamboanga del Sur, na niyakap po or nagpa-practice na po ng birth control. So, it's a good news po na na-open na rin po yung kaisipan ng mga katutubong ito when it comes to population control, birth control po. And then, ang mga Subanen po is likas talaga na peaceful and loving person. Okay? Meron din po silang tinatawag na mga festival. Ito po yung The Subanen Keg Festival, na kung saan ito po yung showcase ng mga rituals nila, gaya po ng rituals sa marriage, baptism, hunting, courtship, at kung ano-ano pa po. So, yan po yung tinatawag nilang Subanen Keg Festival. At meron din naman po silang tinatawag na Buklug Festival, na kung saan ito pong festival na to is a Thanksgiving Festival po. Ito po yung pagpapasalamat nila sa magandang ani na ipinagkaloob sa kanila. At syempre din po, bukod dun sa magandang ani is yung pag-iingat sa kanila. Pag-iingat sa kanila na malayo sila sa anumang uri ng kapahamakan, ganyan po. Kumbaga, malas, mailayo po sila sa malas. Ang Buklod Festival po is pagpapasalamat po ito sa espiritu ng bundok, ng kagubatan, at ng tubig po. So, ito na po yung about the Subanen group, na kung saan ang reflection ko po is, after ko pong malaman yung history ng Subanen, mabasa yung pinagmulan nila, at kung bakit gano'n, napadpad sila sa iba't ibang lugar, bakit nawala po sila sa kapatagan o sa mga tabi ng ilog, at bakit ngayon po ay nasa kabundukan na sila. Kasi po ang mga Subanen ay mga likas po na tribo or tao na hindi sila pumapagtanim ng sama ng loob sa mga taong gumagawa sa kanila ng masama.
Kumbaga, nung mga panahon na sinakop sila, gaya nga po ng binanggit ko kanina, mas pinili po nilang lumayo or umiwas sa gulo, pero hindi po sila gumanti or nagtanim ng sama ng loob dun sa mga taong gumawa sa kanila, bagkos pinili nilang mamuhay na maayos, tahimik, lumayo. So, yan po yung mga yan po yung mga subanin, yan po yung mga karakter nila. Ganun din po sana sa buhay natin. Natutunan ko po na may natutunan po ako sa kanila na example po sa buhay ko or sa buhay natin. Halimbawa po may mga taong tumitira sa atin or inaaway tayo or ginagawan tayo na masama. Meron naman palang way para mabuhay ka pa rin ng maayos. And which is yun po, yung hindi ka magsama ng loob sa kapwa mo, hindi mo sila gantihan, bagkus lumayo ka o gumawa ka ng paraan na makapamuhay pa rin ng maayos, tahimik, pero hindi ka po nakapanakit ng kapwa mo or gumanti. At higit po sa lahat doon, dahil nga po mga subanis, mas pinili po nila na ganyan ang buhay nila. So, tingin ko po nandun po yung pagpapatawad at nilimot po nila kung ano man po yung ginawa sa kanila ng mga taong gumulo sa kanila. Same with our life po. Sana ganun din po yung gawin natin. So, that's all. It's all about the Subanin, and thank you.